Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang puwersa na humuhubog sa buong buhay mo ay hindi ang perang kinikita mo, ang talento na mayroon ka, o kahit ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakatago at hindi kayang lubos na maunawaan ng karamihan. Ito ay ang iyong isipan. Ang iyong mga pag-iisip ay may kapangyarihan na magpatibay sa iyo o magpabagsak sa iyo. At sa maraming paraan, sila ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Hindi lang ito isang mantra ng motibasyon. Ito ay isang ideya na nakaugat sa sinaunang pilosopiyang Stoic. Naniniwala ang mga Stoic na habang hindi natin kayang kontrolin ang mga nangyayari sa atin, kaya naman natin kontrolin kung paano tayo tutugon. At dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ngayon tatalakayin natin ang lihim ng mental na lakas, kung paano ang pagpapalakas ng iyong isipan ay makakapagbago ng bawat aspeto ng iyong buhay. Kung ikaw man ay nahihirapan na malampasan ang mga hamon o nais lamang mas maintindihan kung paano mag-navigate sa mga hindi maiiwasang pag-akyat at pagbaba ng buhay, ang mga pananaw mula sa Stoicism ay nag-aalok ng walang hanggang karunungan na kasing halaga ngayon tulad ng 2,000 taon na ang nakalipas. Ang mental na tibay ay hindi lang tungkol sa tapang o determinasyon. Ito ay tungkol sa pagpapalago ng tamang mindset na nakabatay sa malinaw at makapangyarihang mga pag-iisip upang harapin ang anumang hadlang ng may kumpiyansa at kalinawan. Narito ang katotohanan. Ang ilan sa inyo na nanonood nito ngayon ay maaaring mag-alinlangan. Maaaring iniisip ninyo, ganun lang ba kadali? Ang pagbabago ba ng aking mga pag-iisip ay talagang makakapagbago ng aking buhay? Nauunawaan ko. Ngunit hinihikayat ko kayong magtiyaga hanggang sa dulo dahil ang ating tatalakayin ngayon ay susubok sa inyong mga palagay at sana ay magbukas ng inyong isipan sa hindi kapani-paniwala na lakas na mayroon na kayo. Pagkatapos ng lahat ng ito, mauunawaan ninyo kung bakit ang pagpapalakas ng inyong isipan ay susi sa pagpapalakas ng inyong buhay. Kung handa na kayong sumama sa akin sa paglalakbay na ito, i-click ang like button, i-share ang video na ito sa iba na naghahanap ng paglago at mag-subscribe sa channel para sa iba pang malalim na pagsusuri sa Stoic na pilosopiya at kung paano ito naaangkop sa modernong buhay. Tara na at mag-umpisa at maniwala kayo, gusto ninyong manatili hanggang sa dulo para sa ilang nakakabiglang mga pahayag. Ang utak ng tao ay bumubuo ng humigit kumulang 70,000 pag-iisip bawat araw. Isang kamanghamanghang dami ng mental na aktibidad at hindi lang ito basta ingay. Bawat pag-iisip ay may timbang na nakakaapekto sa iyong mga emosyon, desisyon at sa huli ay sa direksyon ng iyong buhay. Alam ito ng mga Stoic na nagtuturo na hindi ang mga kaganapan mismo ang nakakabahala sa mga tao, kundi ang kanilang mga paghatol ukol dito. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong mga pag-iisip, ikaw ay nakokontrol ang iyong mga reaksyon at ang iyong realidad. Hatiin natin ito ng kaunti. Isipin mo kung paano ang isang negatibong pag-iisip sa umaga ay maaaring makaapekto sa buong araw mo. Maaari nitong itakda ang tono ng inis o kalungkutan na makakaapekto sa bawat interaksyon at desisyon na gagawin mo. Ang mga Stoic ay magsasabi na may kakayahan tayo na hamunin at baguhin ang unang pag-iisip na iyon. Halimbawa, kung magising ka at pakiramdam mo ay labis kang nababahala sa araw na darating, imbes na hayaang magpatuloy ang pakiramdam na iyon, maaari mong ipaalala sa iyong sarili na marami ka nang naranasang mahihirap na araw at nakalampas ka. Ang pagbabagong ito sa pag-iisip ay hindi lang positibong pag-iisip, ito ay tungkol sa pagtutok sa realidad
at sa iyong sariling kakayahan. Ang praktikang ito ay hindi tungkol sa pagsugpo ng mga negatibong pag-iisip o emosyon. Sa halip, ito ay tungkol sa hindi pagpapahintulot na ito ay maghari. Ito ay tungkol sa pagmamasid sa mga ito. Ang pag-unawa kung bakit lumalabas ang mga negatibong pag-iisip at pagkatapos ay pagpapasya. Kung paano mo sila papayagan na makaapekto sa iyo ay susi. Dito pumapasok ang konsepto ng Stoic, ng inner citadel, panloob na kuta. Isipin ang iyong isipan bilang isang pinalakas na lungsod. Sa labas ng mga pader may mga kaganapan, may mga tao na nagsasabi ng mga bagay, at ang buhay ay patuloy. Ngunit sa loob ng mga pader, ikaw ang may kapangyarihan. Ikaw ang nagdedesisyon kung anong mga pag-iisip ang papasok at kung alin ang hindi. Ang disiplina ng isipan na ito ay nagpoprotekta sa iyo mula sa mga hindi kinakailangang pagkabahala at nagpapanatili sa iyo ng epektibo at makatarungan. Sa pamamagitan ng pagpapraktis ng pagkontrol sa iyong mga pag-iisip, pinapalakas mo rin ang iyong kakayahan na mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Binibigyang diin ng mga Stoic ang pagpapahalaga sa mga bagay na nasa ilalim ng ating kontrol at pagpapalaya sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Kapag hindi mo inuubos ang enerhiya mo sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo mamababago, magkakaroon ka ng mas maraming lakas para mag-invest sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Hindi ibig sabihin ito na binabalewala mo ang realidad ng mga sitwasyon o ang iyong mga nararamdaman tungkol dito. Ang ibig sabihin nito ay tinatanaw mo ang mga ito mula sa isang posisyon ng lakas at pagpili. Ang kapangyarihan ng pag-iisip ay napakalaki at ang pag-unawa dito ay nagbibigay sa iyo ng isang kasangkapan hindi lang para sa personal na kaligayahan, kundi para sa malalim na personal na pagbabago. Sa susunod na makatagpo ka ng isang bagyong negatibong pag-iisip, alalahanin ang turo ng Stoic. Hindi ang sitwasyon ang nagpapahirap sa iyo, kundi ang iyong mga pag-iisip tungkol dito. Nasa iyo ang susi sa mas magagandang karanasan, mas masayang buhay, at tunay na lakas ng isipan. Lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong kontrol sa mundo ng iyong mga pag-iisip. Ang karamihan ng tao ay nakakaranas ng pagsubok sa ilang punto ng kanilang buhay, ngunit hindi ang pagsubok mismo ang nagtatakda sa atin. Ang nagtatakda sa atin ay kung paano tayo tumugon dito. Itinuturing ng mga Stoic ang pagsubok bilang isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Isang bagay na sumusubok sa ating karakter at nagpapalakas ng ating mga limitasyon. Si Marcus Aurelius, isang Stoic na emperador at pilosopo, ay sumulat minsan, "Ang hadlang sa aksyon ay nagpapausad sa aksyon. Ang nakaharang ay nagiging daan." Ang malalim na insight na ito ay nagpapakita na ang mga hadlang ay hindi lamang mga balakid na kailangan nating pagtagumpayan. Sila ay mga oportunidad para sa paglago at pagpapabuti sa sarili. Ang pagtanggap sa pagsubok ay tungkol sa pagbabago ng ating pananaw mula sa pagkakita ng mga paghihirap bilang mga hadlang hanggang sa pagtingin sa mga ito bilang mga mahalagang hakbang sa landas ng personal na pag-unlad. Kapag naharap sa isang hamon, kung ito man ay isang pagkatalo sa trabaho, personal na pagkawala, o kahit isang pandaigdigang krisis, ang ating likas na instinct ay maaring magtago o magluksa sa ating kapalaran. Ngunit, ang pagkakaroon ng Stoic na mindset ay hinihikayat tayo na itanong sa ating sarili, ano ang maaring ituro sa akin ng karanasang ito? Ang tanong na ito ay binabago ang kalikasan ng ating karanasan, kaya't ang pagsubok ay nagiging isang klase. Ang pamamaraang Stoic na ito ay hindi nagmamalasakit sa sakit o hirap ng mahihirap na sitwasyon, ngunit nakatutok sa pagkuha ng halaga mula rito.
Bawat hamon na iyong kinakaharap ay isang pagkakataon upang magsanay ng mga birtud tulad ng pasensya, tibay, at tapang. Halimbawa, ang pagkawala ng trabaho ay maaaring unang tingnan bilang isang malupit na dagok sa iyong karera, ngunit nag-aalok din ito ng pagkakataon na muling suriin ang iyong landas, matuklasan ang mga bagong oportunidad o mag-develop ng mga kasanayan na matagal mo nang napapabayaan. Gayon din, ang pakikisalamuha sa mga mahihirap na tao ay nagtuturo sa iyo ng mga birtud ng pasensya at pangunawa, pinapahusay ang iyong kakayahan na pamahalaan ang mga interpersonal na alitan ng mas epektibo. Higit pa rito, ang pagtanggap sa pagsubok ay nagpapalago sa ating pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapalabas sa atin mula sa ating mga comfort zones. Komportable na magpatuloy sa ating mga nakagawian at routine, ngunit madalas ay nangangailangan ng discomfort ang paglago. Tulad ng kung paano ang mga kalamnan ay kailangang stress upang maging mas malakas. Ang ating mga psikolohikal at emosyonal na kalamnan ay kailangang mapagdaanan ng mga hamon upang mag-develop. Kapag aktibong tinanggap mo ang pagsubok, hindi ka lang basta nabubuhay. Ikaw ay nagiging mas mabuting tao. Ang mga kalagayan ay hindi ang nagtatakda sa iyo. Ginagamit mo ang mga ito bilang leverage upang itulak ang iyong sarili pasulong. Itinuturo ng Stoicism na hindi lamang natin dapat tanggapin ang hindi maiiwasang pagsubok, kundi aktibong yakapin ito bilang bahagi ng buhay na nagpapayaman sa ating karanasang tao. Sa paggawa nito, ginagawa nating kasangkapan ang bawat hadlang at bawat kabiguan ay nagiging pagkakataon para sa muling pagbangon. Ang tunay na sukatan ng ating karakter at lakas ay hindi makikita sa kung paano natin tinatamasa ang tagumpay, kundi sa kung paano natin hinaharap at ginagamit ang mga pagsubok. Ang disiplina sa sarili ay madalas itinuturing na isang mahalagang katangian ng mga matagumpay na tao sa iba't ibang larangan at pagsusumikap. Hindi nakakagulat ito kung isa sa alang-alang na ang disiplina sa sarili ay nasa puso ng Stoicism, na nagpapahintulot sa mga individual na mamuhay ayon sa kanilang mga pinahahalagahan at magpatuloy sa isang makulay na buhay anuman ang mga kalagayan sa labas. Ang Stoicism ay hindi lang nagmumungkahi ng disiplina sa sarili. Hinihingi nito bilang isang pangunahing practice para sa mga nagnanais na magpalago ng birtud at karunungan. Ang mga Stoic na pilosopohiya, mula kay Marcus Aurelius hanggang kay Epictetus, ay nagturo na ang pagmaster sa sarili, kontrol sa ating mga reaksyon, pagnanasa, at mga kilos ay ang pundasyon ng pamumuhay ng isang buhay na may layunin at integridad. Ang disiplina sa sarili ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na tumutugma sa iyong pangmatagalang layunin, imbes na magpadala sa mga pansamantalang kasiyahan na maghahatid sa iyo sa maling direksyon. Ito ay tungkol sa pagtutugma ng iyong mga aksyon sa iyong mga rasyonal na desisyon, kahit na ang mga emosyon o ugali ay humihila sa iyo sa ibang direksyon. Maaaring ibig sabihin nito ay magising ng isang oras ng mas maaga upang magmeditasyon o mag-ehersisyo, kahit na nais mong matulog pa o pumili ng masustansyang pagkain kaysa sa fast food. Maaaring ibig din nito ay maglaan ng gabi upang magtrabaho sa iyong proyekto imbes na mag-binge watch ng serye. Bawat pagkakataon na gumawa ka ng ganitong desisyon, pinapalakas mo ang iyong disiplina sa sarili. Ngunit ang disiplina sa sarili, sa Stoic na kahulugan, ay mas malalim kaysa sa simpleng paglaban sa tukso o pagsunod sa schedule. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng isang panloob na lakas na nagpapahintulot sa iyo na manatiling tapat sa iyong mga prinsipyo sa harap ng pagsubok, abala, at mga agarang pagnanasa.
Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mental na tibay na magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyong pinakamahalagang layunin at magsabi ng oo sa mga mas mahihirap na gawain na tumutulong sa iyo na makamit ang mga layuning iyon. Kinakailangan ito ang isang patuloy at malay na pagsusumikap upang bantayan at kontrolin ang iyong mga pag-iisip at impulses na tinitiyak na sila ay nakakatulong, hindi nakakasama. Isang mahalagang aspeto ng disiplina sa sarili ay ang pag-unawa na ang bawat maliit na desisyon ay nakakaapekto sa mas malalaking resulta sa buhay. Binibigyang diin ng mga Stoic ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag sa pang-araw-araw na mga desisyon na kinikilala na ang mga habits na nabubuo sa maliliit na sandali ay nagtatakda ng pattern para sa mas malalaking desisyon sa buhay. Ang ideyang ito ay katulad ng pagsasanay ng isang kalamnan. Bawat ulit ay nagpapalakas nito. Sa parehong paraan, bawat pagkakataon ng pagpili ng mas mahirap na tamang desisyon kaysa sa mas madaling maling desisyon ay nagpapalakas ng iyong willpower at kakayahang magpanatili ng disiplina sa sarili sa mas mahihirap na sitwasyon. Higit pa rito, ang disiplina sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol ng mga kilos, kundi pati na rin sa pag-regulate ng mga emosyon at pag-iisip. Kasama rito ang pagkilala sa mga negatibong pattern ng pag-iisip at aktibong pagpapalit ng mga ito sa mas konstruktibong mga pananaw. Ang mental na aspeto ng disiplina sa sarili ay kritikal dahil ang mga pag-iisip ang nagdadala ng emosyon at mga aksyon. Sa pagkontrol ng kasunod ng mga ito sa pinagmulan, ang iyong mga pag-iisip, maaari mong baguhin ng malaki ang iyong mga emosyonal at behavioral na reaksyon. Ang practice ng disiplina sa sarili ay umaabot din sa kung paano natin ginagamit ang ating oras. Ang mga Stoic ay labis na maalam sa limitadong kalikasan ng oras at pinayuhan tayo na gamitin ito ng matalino. Huwag itong sayangin sa mga walang kwentang aktibidad o hindi kailangang mga alalahanin. Ang pananaw na ito ay ginagawang hindi lamang isang kasangkapan para sa personal na paglago ang disiplina sa sarili, kundi pati na rin isang pilosopikal na pananaw tungkol sa etikal na paggamit ng ating buhay at oras. Ang disiplina sa sarili, tulad ng itinuturo ng Stoicism, ay hindi tungkol sa pagtanggi sa sarili para sa sarili nitong layunin. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang buhay na tumutugma sa iyong mga pinahahalagahan at mga hangarin, ay paglinang ng isang bisyon. Higit pa sa kalagayan, ang pagkakaroon ng bisyon na higit pa sa kalagayan ay nangangahulugang makita ang hinaharap maliban sa iyong kasalukuyang sitwasyon at manatili sa pokus sa iyong mga pangmatagalang aspirasyon. Ang bisyon na ito ay nagsisilbing gabay, tinutulungan kang mag-navigate sa mga pagsubok ng buhay nang hindi malulugmok sa mga frustrasyon ng kasalukuyan. Para sa mga Stoics, ito ay tungkol sa pamumuhay ng ayon sa birtud at rason, na naglalayo ng personal na kahusayan anuman ang kalagayan sa labas. Para sa atin, ito ay maaring tungkol sa pagtatakda ng mga personal na layunin at benchmark sa buhay na tumutugma sa ating pinakamalalim na pinahahalagahan. Hindi lamang ang mga inaasahan ng lipunan o pansamantalang pagnanasa. Ang pagpapanatili ng isang bisyon ay nangangailangan ng kalinawan at commitment. Ang kalinawan ay nangangahulugang pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa kung ano ang nais mong makamit, bakit ito mahalaga, at kung paano mo balak makamit ito. Maaring ibig sabihin ito ang pagtukoy ng mga aspirasyon sa karera na tumutugma sa iyong mga hilig, pag-aampon ng mas malusog na mga gawi sa pamumuhay na nagpapakita ng iyong paggalang sa iyong katawan, o pagpapalago ng mga relasyon na nagtataguyod ng mutwal na paglago at pag-uunawa.
Ang commitment ay tungkol sa pagpapatuloy ng iyong landas kahit na may mga abala, hadlang at kabiguan. Kasama rito ang pagiging matatag at kakayahang baguhin ang iyong mga estratehiya nang hindi nawawala ang pokus sa iyong mga panghuling layunin. Bukod dito, ang paglinang ng bisyon na higit pa sa kalagayan ay nangangahulugang pagiging handa rin na minsang tumayo mag-isa. Madalas na nakaharap ang mga Stoic na pilosopo sa mga pagsubok mula sa mga tao sa kanilang paligid na hindi kasangga sa kanilang dedikasyon sa birtud at rason. Gayon din, ang pagpursige ng isang bisyon na kumakalaban sa mga karaniwang landas ay maaaring magdulot ng pag-iisa o kritisismo. Dito, ang Stoic na practice ng emosyonal na katatagan ay mahalaga, tinutulungan kang manatiling hindi apektado ng opinyon ng iba at manatili sa iyong panloob na direksyon. Ang pamumuhay ayon sa isang bisyon ay hindi lamang nagiging proteksyon laban sa masamang epekto ng mga mahihirap na panahon. Pinapalakas din nito ang magagandang panahon sa pamamagitan ng pagbibigay ng layunin at direksyon. Bawat hakbang patungo sa iyong bisyon ay nagdadagdag ng kahulugan at kasiyahan sa iyong pang-araw-araw na buhay, na ginagawa ang mga simpleng gawain na may kabuluhan. Ito ay kaayon ng Stoic na ideal ng pamumuhay na may layunin, kung saan ang bawat aksyon ay bahagi ng mas malaking naratibo ng personal na paglago at ambag sa kabutihang panlahat. Sa praktikal na aspeto, ang paglinang ng isang bisyon na higit pa sa kalagayan ay nangangailangan ng regular na pagmumuni-muni at pagsusuri sa sarili. Ibig sabihin ito ang muling pagbisita sa iyong mga layunin upang matiyak na ito ay patuloy na tumutugma sa iyong mga pinahahalagahan at pagsasaayos ng mga ito habang ikaw ay lumalago at natututo. Kasama rin dito ang pagpapalago ng isang mindset ng pagtitiis at kakayahang magbago na nagpapahintulot sa iyong patuloy na magsikap kahit na ang progreso ay mabagal o hindi nakikita. Ang iyong bisyon ay iyong mapa sa buhay. Higit pa ito sa isang set ng mga layunin. Ito ay isang pagpapakita ng iyong mga pinahahalagahan, mga pangarap at karakter. Sa pamamagitan ng pagtutugma ng iyong mga pang-araw-araw na aksyon sa mas malawak na bisyon, tinitiyak mo na anuman ang kalagayan na iyong kinahaharap, ikaw ay nagtatayo ng buhay na puno ng kahulugan at layunin. Ang Stoic na pamamaraan na ito ay hindi lamang tumutulong sa atin na makaligtas sa mga pagsubok na kinahaharap natin. Binibigyan tayo nitong pagkakataong magtagumpay. Ginagawa ang bawat hadlang na isang hakbang patungo sa pagtamo ng ating tunay na potensyal. Hindi lamang ito tungkol sa pagtitiis sa mga mahihirap na panahon. Ito ay tungkol sa paggamit ng mga karanasang ito bilang mga katalista para sa personal na paglago at katatagan. Ang ideyang ito ay sentral sa Stoicism, na nagtuturo na ang mga hadlang ay mga pagkakataon na nakatago. Naniniwala ang mga Stoic na ang ating karakter at lakas ay nahuhubog hindi sa mga magagaan na panahon, kundi sa mga pagsubok na kinahaharap at nalalampasan natin. Ang pilosopiyang ito ay nagbabago sa paraan ng ating pananaw sa mga pagsubok, na hinihikayat tayo na hindi lang magtiis, kundi magtagumpay sa kabila ng mga hirap. Ang unang hakbang sa pagharap sa mga pagsubok, gamit ang mental na lakas, ay ang pag-aampon ng isang Stoic na mindset. Tingnan ang bawat pagsubok bilang isang pagsubok ng iyong mga birtud, tulad ng karunungan, katarungan, tapang, at katamtaman. Halimbawa, ang isang setback sa trabaho ay maaaring isang pagsubok ng iyong karunungan. Maaari mo bang matutunan mula sa karanasang ito? Maaari rin itong maghamon sa iyong tapang. Hihinto ka ba o magpapatuloy? Sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw sa mga pagsubok sa ganitong paraan,
Hindi ka lang basta tiisin ang mga ito. Aktibong makikilahok ka sa mga ito, kukunin ang mahahalagang aral at patibayin ang iyong karakter. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagpapanatili ng isang pakiramdam ng kontrol sa iyong mga reaksyon. Bagamat hindi natin kontrolado ang lahat ng kaganapan sa labas, kaya natin kontrolin kung paano tayo tutugon sa mga ito. Ang pakiramdam ng ahensya ay nagbibigay lakas at ito ay nasa puso ng Stoic na pilosopiya. Kapag naharap sa pagsubok, imbes na mag-react ng padalos-dalos o mawalan ng pag-asa, ang Stoic na pamamaraan ay nagsasangkot ng paghinto, pagmumuni-muni, at pagpili ng tugon na tumutugma sa iyong mga pinahahalagahan at layunin. Maaring ibig sabihin nito ang maglaan ng oras upang magpahinga at mag-isip, humingi ng payo mula sa mga pinagkakatiwalaang mentor, o simpleng pagpili na manatiling optimistiko at motivated sa kabila ng mga pagsubok. Higit pa rito, ang pagtagumpay sa mga pagsubok gamit ang mental na lakas ay nagsasangkot ng praktis ng katatagan. Ang katatagan ay hindi lang tungkol sa pagbabalik loob, ito ay tungkol sa paglago sa kabila ng pagsubok. Ang paglago na ito ay katulad ng kung paano lumalakas ang mga kalamnan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok at pag-recover. Bawat pagsubok na iyong nalalampasan ay hindi lamang sumusukat sa iyong mga mental at emosyonal na limitasyon, kundi pinapalawak ang mga ito. Mas marami kang natutunan tungkol sa iyong kakayahan, mga limitasyon, at kung paano ito responsibly na itulak. Ang pagkatutong ito at paglago ay nagpapalalim ng iyong tiwala sa sarili, na alam mong naharap mo na ang mga pagsubok at lumabas ka ng mas malakas. Sa praktikal na aspeto, nangangahulugan ito ng hindi pag-iwas sa mga pagsubok o paghahangad ng mas magaan na buhay, kundi pagtanggap sa mga mahihirap na bahagi bilang mahalaga sa iyong pag-unlad. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang malay-tao na desisyon upang tumayo ng matatag sa harap ng pagsubok, gamit ang iyong Stoic na prinsipyo bilang gabay. Kapag dumating ang mga pagsubok, alalahanin ang mga oras na ikaw ay nakalampas na at humugot ng lakas mula sa mga karanasang iyon. Pagbuo ng katatagan sa pamamagitan ng Stoicism, isipin mong hawakan ang kasalukuyang pagsubok ng may kahusayan at kapanatagan. Pagkatapos gawin ang mga kinakailangang hakbang upang gawing realidad ang iyong imahinasyon. Ang pagbuo ng katatagan ay mahalaga para epektibong malampasan ang mga pag-akyat at pagbaba ng buhay. Hindi ito tungkol sa pagbabalik mula sa mga kabiguan, ito ay tungkol sa pagkatuto, paglago, at pagiging mas malakas sa bawat karanasan. Nag-aalok ang Stoicism ng maraming praktikal na payo sa pagdevelop ng katatagan, na binibigyang diin ang kahalagahan ng perception, aksyon, at kalooban. Itinuturo sa atin ng mga Stoic na hindi ang mga pangyayari mismo ang nagpapahina sa atin, kundi ang ating mga paghatol tungkol sa mga pangyayaring iyon. Ang pag-unawang ito ay fundamental sa pagbuo ng katatagan. Upang magsimula, isang praktikal na tip ay ang muling pag-frame ng iyong mga perception. Kapag nakatagpo ka ng isang pagsubok, subukang tignan ito sa pamamagitan ng lente ng paglago at oportunidad. Tanungin ang iyong sarili, ano ang maaari kong matutunan mula sa sitwasyong ito? Paano ako magiging mas malakas dahil dito? Hindi ibig sabihin ito na itinatanggi mo ang iyong emosyon o nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtanggap ng iyong nararamdaman, pagpili na mag-focus sa mga aspeto ng sitwasyon na kaya mong kontrolin, at paghahanap ng mga oportunidad para sa paglago. Isa pang mahalagang estratehiya ay ang pagpapanatili ng isang routine na sumusuporta sa iyong mental at pisikal na kalusugan. Malakas na taga-suporta ang mga Stoic ng pamumuhay na kaayon ng kalikasan.
nakasama ang pag-aalaga sa katawan at isipan. Ang regular na ehersisyo, malusog na pagkain, at sapat na tulog ay hindi lang mabuti para sa kalusugan ng katawan. Pinapalakas din ito ang iyong psychological na katatagan sa pamamagitan ng pagbawas ng stress, pagpapabuti ng mood, at pagtaas ng enerhiya. Bukod dito, ang mga gawain tulad ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa journal o pagbabasa ng filosofiya ay makakatulong upang mapanatili ang isang kalmado at nakatutok na isipan na maghahanda sa iyo para sa anumang pagsubok na maaaring dumating. Kasama rin sa pagbuo ng katatagan ang pagtatakda ng malinaw at maaabot na mga layunin. Ang praktis na ito ay nagpapanatili sa iyo ng motibasyon at patuloy na pag-usad kahit na may mga hadlang. Ang mga layunin ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin at direksyon na nagsisilbing kompas sa mga oras ng kalituhan o paghihirap. Hinahati nito ang mga nakakapanghinang pagsubok sa mga hakbang na kayang abutin, na ginagawang mas madali ang makita ang progreso at mapanatili ang pag-asa. Maaring magmungkahi ang isang stoic ng pagtatakda ng mga layunin na nakasentro sa mga bertud na nais mong paunlarin, tulad ng pagtitiis, tapang o karunungan kaysa sa mga panlabas na resulta. Tinitiyak nito na ang iyong mga layunin ay nag-aambag sa personal na paglago at nasa loob ng iyong kontrol. Mahalaga rin ang pakikisalamuha sa isang sumusuportang komunidad sa pagbuo ng katatagan. Itinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng mutual na suporta at empatya sa loob ng komunidad. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapalakas at nagpapalago sa iyo na maaaring magbigay ng payo at pananaw kapag ikaw ay nahihirapan. Ang network na ito ay maaaring maging isang pinagmumulan ng lakas, nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan sa iba at pakikinig sa kanila ay maaaring magbigay ng kaginhawaan, mga insight at mga bagong estratehiya sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Huling-huli, ang pagsasanay ng pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa katatagan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na ipagpapasalamat mo, inilipat mo ang iyong pansin mula sa kung ano ang kulang o kung ano ang hindi tama. Ang pagbabagong ito ay maaring magdulot ng malaking pagpapabuti sa iyong mental na kalagayan, pinabawasan ang pagkabalisa at depresyon, at pinapalakas ang kabuuang kalusugan. Bawat araw maglaan ng sandali upang magnilay sa ilang mga bagay na iyong ipinagpapasalamat. Maaring ito ay isang maaraw na araw, isang mabuting kaibigan, o isang aral na natutunan mula sa kamakailang pagsubok. Ang gawin na ito ay kaayon ng mga praktis ng Stoic dahil hinihikayat nito na pahalagahan at pasalamatan ang mabuti sa iyong buhay kahit sa mga mahihirap na panahon. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at pagiging bahagi ng Marcus Aurelius Stoicism Community. Tandaan, ang bawat pagsubok ay hindi lamang hadlang, kundi isang landas patungo sa mas malalim na lakas at karunungan. Patuloy na maglakad sa landas na ito kasama kami at patuloy na linangin ang isang buhay ng katatagan at birtud. Huwag kalimutang tingnan ang isa sa mga inirerekomendang video sa iyong screen upang mas palalimin ang iyong pag-unawa at praktis ng mga prinsipyo ng Stoic. Sama-sama, maaari nating gawing pagkakataon ang bawat hadlang at inaasahan kong magpatuloy ang ating paglalakbay